Inabandona ng madrasta ang paralisadong anak sa gubat. Ikinagulat ng lahat ang ginawa sa kanya ng mabangis na oso. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang nakakalungkot na kwentong ito ay naganap sa isang maliit na bayan sa Russia. Ang mga bida sa kwentong ito ay sina Victoria at ang kanyang stepson na nagngangalang Anton. Isang kalunos-lunos na pangyayari ang nangyari kay Anton noong bata pa siya at ito rin ang naging dahilan para manatili siyang naka-wheelchair habang buhay. Si Anton ay naninirahan kasama ang kanyang ama at madrasta. Iniwan siya ng kanyang sariling ina pagkatapos mangyari ang nasabing trahedya at tuluyan nitong inilagay sa kanyang ama ang mabigat na pasanin, ang pag-aalaga sa kanya. Sa mahabang panahon ay mag-isang pinalaki ng kanyang ama ang may kapansanan na si Anton at paminsan-minsan lamang na nakakahingi ng tulong mula sa kanyang mga lolo at lola. Ngunit isang araw ay nakilala niya ang isang babae. Naging magkarelasyon at kalaunan ay nagpakasala. Mula noon ay naging masaya ng ama ni Anton. Mahal niya ang bagong asawa, idagdag pa na pinakikitunguhan niya ng maayos ang batang may kapansanan. Hindi makapaniwalang ama ni Anton na sa wakas ay natagpuan niya ang isang babae kung saan ay tanggap ang anak niyang paralisado at hindi ito naging hadlang sa kanilang masayang pagsasama. Palagi niyang inaalagaan ang bata, inaalagaan na parang sarili niyang anak. Bilang ganti ay pinakita rin ni Anton ang paggalang kay Victoria at itinuring siyang parang miyembro ng pamilya. Ngunit ang ugaling pinapakita ng madrasta ni Anton ay hindi nagtagal at bigla na lamang nag-iba. Naging masama ng pakikitungo nito at pinaparamdam kay Anton na isa siyang pabigat. Iniisip ni Victoria na ito ang pipigil sa kasiyahang kanyang tinatamasa ngayon sa piling ng ama ni Anton. Sa kadahilan ng gusto niya sanang magkaroon ng sariling mga anak, ngunit palaging sinasabi ng kanyang asawa na sapat ng ginagawa niyang pag-iisip sa kapakanan ni Anton at kung magdadagdag pa sila ng panibagong mga anak ay hindi niya na makakaya pa. Galit na galit siya sa asawa at higit sa lahat ay kinasusuklaman niya na ngayon si Anton. Dahil pakiramdam niya ay ito ang dahilan para makabuo siya ng ituturing niyang sarili at tunay na pamilya. Dumating ang oras na hindi niya nakaya pang magtiis kung kaya naman habang nasa business trip ang kanyang asawa ay nagpasya siyang gumawa ng isang desperadong hakbang. Nakabuo siya ng isang madilim na plano na dalhin ng bata sa gitna ng kagubatan at iwanan ito doon para mamatay. Nagkunwari si Victoria na gusto niyang mamasyal. Niyaya niya si Anton na sumama sa kanya at agad naman itong pumayag sa kanyang kahilingan. Walang pag-aalinlangan na sumakay sa kotse ng madrastang bata at nagpunta sila sa pinakamalapit na kabundukan. Pagkarating nila sa tamang lugar ay walang malay na iniwan ng madrastang kanyang paralisadong anak-anakan sa gitna ng kagubatan. Napuno ng galit at puot ang kanyang puso para sa bata at sabi niya sa kanyang sarili na kailanman ay hindi niya kayang ituring ito na tunay niyang anak. Inisip niyang hindi maghihinalang kanyang asawa na siya ang gumawa ng pagkawala nito at dahil dito ay masusolo na niya ang pagmamahal nito at kalaunan ay makakalimutan ang mga pasanin na kailangan niyang alagaan ang anak nitong paralisado habang buhay. Pagkatapos iwan ni Victoria si Anton, ay walang pag-aalinlang na naglakad ito ng mabilis at dali-dali siyang umalis sa lugar. Sumakay sa kotse at baliwalang nagmaneho pa uwi. Walang kamalay-malay at kaawa-awang nakaupo ng mag-isa ang bata sa kanyang wheelchair sa pusod ng gubat na pinagdalhan sa kanya ng kanyang madrasta. Maya-maya pa ay naramdaman niyang nag-iisa na lamang siya. Paulit-ulit niyang tinawag ang kanyang madrasta, ngunit hindi ito sumasagot sa kanya. Nagsimula siyang magpanik at umiyak ng malakas nang mapagtanto niyang iniwan at inabandona siya doon. Umaasa si Victoria na matatagpuan siya doon ng mga ligaw at mababangis na hayop o hindi kaya ay mamamatay siya sa tindi ng pagkauhaw at pagkagutom.
Ngunit may ibang plano ang tadhana para sa kanya. Ang tadhana ay nagpadala sa kanya ng isang anghel na magliligtas kay Anton sa napipintong kapahamakan. Halos 1 oras na ang lumipas at naunawaan ng bata na malamang ay wala nang darating para sa kanya. Agad siyang pinanghinaan ng loob at tinanggap ang kanyang magiging kapalaran. Nang biglang marinig niya ang paglagatok ng mga sanga mula sa kanyang likuran patalikod sa kanya at nakita niya ang isang malaking oso at papalapit sa naaamoy na tao. Nagsimulang magpanik si Anton sa sobrang takot. Inaasahan niyang magiging mas kahindik-hindik ang kanyang pagkamatay mula sa matatalas na kuko ng osong ito kumpara sa pagod at gutom na kasalukuyang nararamdaman. Ngunit namangha siya dahil imbis na atakihin siya nito ay dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Maingat siya nitong inamoy-amoy at maya-maya pa ay dinilaan ang kanyang mukha. Mababanaag sa mukha ng oso ang lungkot at pagkahabag sa kanya. Waring sinasabi ng oso na kailangan ng batang ito ng proteksyon. Kung kaya naman ay nagsimulang isang pambihirang araw para sa oso at sa bata. Ang oso ay nanatili sa tabi ng bata. Hindi ito gumagalaw sa layong 1 dipa sa kanya. Binabantayan siya nito at animo ay pinoprotektahan sa anumang panganib na maaaring naghihintay sa kanila sa kagubatan. Buong araw silang magkasama, mga nalulungkot na kaluluwa na pinag-isa ng biglaang koneksyon. Kaya ang batang lalaki ay gumugol ng buong araw sa paghihintay ng tulong mula sa mga taong maaaring mapadaan sa kanilang lugar. Alam niyang nasa gitna siya ng kagubatan at malamang na walang taong naglalakad dito. Ngunit dahil sa presensya ng oso sa kanyang tabi ay muling nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. At gaya ng hindi inaasahan sa hindi kalayuan sa lugar na ito, sa kagubatan ay may nakatirang isang malungkot na matandang lalaki na nag-iisa sa kanyang buhay. Mula nang mamatay ang kanyang pinakamamahal na asawa ay umalis siya sa kanyang apartment sa lungsod at lumipat upang manirahan sa kagubatan, mas malapit sa kalikasan. Isa ito sa mga pangarap niya noon, ngunit dahil sa kanyang asawa ay hindi niya ito maisakatuparan. At nang siya ay mabiyudo ay nagpasya siyang gumawa ng isang desperadong hakbang at lumipat upang manirahan mula sa isang masikip na lungsod patungo sa isang bahay sa kagubatan ng mag-isa. Kinagabihan, pagsapit ng dilim at paglamig ng paligid, nagpa siyang matanda na maglakad-lakad sa kagubatan upang mangolekta ng mga sanga at mga kahoy na tipak upang maging paningas ng kanyang tubig paliguan. Tinatahak niya ang mga kasukalan, nangungolekta ng mga sanga na madadaanan sa daanan. Nang biglang umagaw sa kanyang pansin ang isang batang lalaking naka-wheelchair na nakaupong mag-isa. Pagkakita niya dito'y agad niyang napagtanto na hindi ito pangkaraniwan at marahil may mali sa pangyayaring ito. Kung kaya naman, nagpasya siyang usisain kung ano ba talagang nangyayari sa bata at kung bakit nakarating siya sa lugar na yun na mag-isa sa ganung kalagayan. Nang pumunta siya sa bata upang tumulong, isang malaking osong biglang lumabas mula sa malalagong damuhan at sinimulan ang malakas na pag-atungal. Takot na takot ang matandang lalaki, ngunit ang kaalaman niya para sa mga mababangis na hayop ay naging malaking tulong sa kanya para maiwasan ang napipintong kapahamakan. Nagsimulang sumigaw ng malakas ang matanda at iwinasiwa sa oso ang kanyang daladalang sulo. At nang makita ng oso kung anong ginawa ng matanda ay natakot ito tumakbo papalayo. Agad na nilapitan ng matanda ang batang lalaki at pagkakita sa sitwasyon nito ay nakadama siya kaagad ng awa at labis na pag-aalala. Laking gulat niya nang makitang bata na naiwan sa ganitong sitwasyon sa isang napakadelikadong lugar. Kinuwento naman ni Anton kung anong dahilan kung bakit siya nakarating doon. Sinabi niya na ang kanyang madrastang nagsama sa kanya doon upang abandonahin at iwan. Nagsimulang sabihin ni Anton na nagpa siyang kanyang madrasta na alisin siya sa buhay nito sa ganitong paraan, na dinala siya sa kagubatan, iniwan at inabandona. Pagkatapos marinig ang kwentong ito ay dinala ng matanda ang bata sa kanyang kubo kung saan pinakain niya ito, binigyan siya ng mainit na gatas at nakipag-ugnayan at tumawag sa mga rescue service. Ipinahayag nila ang buong kwento
at sinabi ng mga rescuer na makakarating sila bukas ng umaga dahil ang lugar kung saan nakatirang matanda ay may kalayuan sa kanila. Kinaumagahan naman, nakarinig na katok sa pinto ang matanda. Isa yung pulis. Kinuhanan na muna nila ng statement ang matanda at sinama na si Anton. Ang batang lalaki ay nailigtas, salamat sa tulong ng matanda at pagprotekta ng oso sa kanya. Dinala siya sa ospital kung saan natanggap niya ang kinakailangang pangangalagang medikal. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang kanyang madrasta ay sinama sa presinto. Nakipag-ugnayan ng pulisya sa ama ng anak na nasa business trip at sinabi sa kanya ang malungkot na balita. Dahil doon ay agad itong umuwi kinaumagahan. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ni Victoria kay Anton. Inakala niya mapagkakatiwalaan niya ng lubos ang pangalawang asawa sa pag-aalaga sa kanyang kaawa-awang anak. Pagkatapos ng insidenteng ito ay nakipaghiwalay ang ama ni Anton kay Victoria. Dahil sa matinding galit ay tinapon niya ang lahat ng gamit ni Victoria sa labas ng bahay nila at pinutol na ang anumang ugnayan sa kanya. Ang madrasta ay humarap sa korte at kinasuhan ng otoridad. Nagulat ang buong bansa sa kwentong ito at marami ang humiling ng mahigpit na parusa para sa babae sa hindi makataong pagtrato nito sa isang bata. Naging mahaba ang paglilitis at naging masakit para sa lahat ng sangkot sa kasong ito. Ang madrasta ay napatunayang nagkasala at nasentensyahan ng 20 taong pagkakakulong. Ibinahagi ng judge ang kanyang galit sa ginawa ng babae at binigyan diin ng ganitong kalupitan sa isang batay hinding-hindi mapapahintulutan sa kanilang lipunan. Sinisi naman ng ama ni Anton ang kanyang sarili sa nangyari. Madalas siyang naglalasing ngunit tinulungan siya ng lolo't lola ni Anton na malagpasan ang kanilang sitwasyon. Hanggang sa bumalik na sa dati ang buhay nito. At ngayon ay masayang namumuhay si Anton kasama ang kanyang ama at minsan din ay binibisita nilang matanda sa kagubatan na nagligtas sa buhay ng bata. Malaki ang pasasalamat ni Anton sa matanda at hindi rin niya nakakalimutan ang oso na yon na hindi siya sinaktan at ang kakaibang pangyayaring iyon ay hindi niya makakalimutan at habang buhay na mananatili sa kanyang alaala. Malaki ang pasasalamat ni Anton sa kabaitan at pag-aalaga ng matandang lalaki sa kanya dahil nakaligtas siya sa bangungot at magsisimula ng isang bagong buhay. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng katatagan at pagtitiis at isang halimbawa na kung makarating ka man sa pinakamadilim na bahagi ng mundo ay meron pa ring matatagpuan na tulong at kabaitan mula sa mga tao hindi mo higit na inaasahan. Anong masasabi mo sa kwentong ito, kaibigan? I-comment mo naman dyan sa ibaba at magkita na lamang tayo sa susunod nating video.